Wow. Gandang araw po sa lahat. Great day po sa mga nandito sa church, maganda sa mga nandun po sa atin pong live. Magandang araw po sa inyo. No? And I'd like to congratulate and thank everyone po, lalo yung nakiisa dun sa ating, yung ating pong ginawa last January, no, yung ating 24-day no, na tayo po ay nag-pray, nag-fast, and we went back to the Word of God na po. And we prayed 3 times a day, 5 minutes, 3 times a day. No? And I'd like to congratulate everyone. No, muli, taas nga po yung mga kamay ng mga nag-breakthrough dyan noong January. Taas po yung kamay ng mga nag-breakthrough no, kasama no. Ayan, pwede ba nating palakpakan ng Lord sa buhay ng bawat isa? No po? No? So, yan, praise God. Kasi po, tunay that when we come to the Lord, He really is a God of breakthrough. No po, kaya po nagsimula po tayo January po doon because we know that when we come to the Lord, talaga po merong breakthrough sa Panginoon. No po, every time that we come to the Lord in prayer, no ho, kaya po wala po tayong tigil ang series po natin. We talk about prayer. No po, and the reason bakit po natin ginagawa po ito as a church. No, because ako po bilang pastor, gusto ko po lahat tayo ay pumunta tayo doon sa level of maturity na kasi po, hanggat hindi tayo dumarating doon sa level of maturity, yung maturity kasi natin ay blessing po sa atin at blessing po sa church. Eh, listening mga kapatid. At blessing of course sa mga tao sa ating pong paligid, sa ating pong bayan. And yung ating pong ginawa nakaraan, actually kami po nag-benefit din po kami. Talaga ang galing po ng Panginoon. There are things na, alam niyo po yun, 10 years po siya na, alam niyo yun, hindi namin alam bakit ganun pala. Lalo pong napopromote, may mga bagay na na-reveal din na hindi namin alam na nangyayari po pala. At na-promote din po yung naayos yung relationship naming pamilya. Yun po yung isa sa pinakamaganda. No, isa sa pinakamaganda. No, so tingnan natin, every time that we come to the Lord in prayer, meron po palang ginagawang maganda yung Panginoon. At ngayon po, I'd like to launch this, ito po, church-wide launching po natin ng ating Plan 40, na yung mga leaders po natin, primary leaders, cell leaders, no, lahat po ng mga nasa cells, kaya kung wala pa po kayo sa cell, join a cell group. Mamaya po, malaman natin bakit mahalaga po yan. No, alam niyo po, lahat ngayon nagpe-prepare po ng kanilang sarili. People have been not just noong January, nag-pray, nag-fast. No, they even fast. Last time po, nung ating pong week 1 po, nung ating Prayer for 3, nung launching na ating Prayer for 3 last week, ako po yung nagturo last Monday doon sa morning prayer. Every Monday po, morning prayer natin. Si Pastor po yung nagtuturo ngayon, simula po nung atin pong Prayer for 3. Kaya po, no, sa Monday po, kita-kita po tayo uli bukas, Monday morning, para doon sa second week po ng ating Prayer for 3. No, at andun po tayo sa ating Prayer for 3, people have been praying for people. Di ba? No, nagpipray po tayo. Bakit? Yun yung nakita nating need ng mga tao. At ginagawa po natin to. Bakit? We are praying, yung iba po nag-fasting pa. Lahat po naman ay nagfa-fasting. Last week po, ang nangyari, digital fast. No social media, no yung wala mga entertainment. No? Pero ano lang, pwede ka, pero spiritual feeding. Ano yung po ginawa ni Pastor? I uninstalled my Facebook. Yung app. Di ba, no? Oh, ibig sabihin, no Facebook. Kaya po siguro, Pastor, si Pastor parang wala atang mga post si Pastor. Yun po yun. Okay? So, no post, no? Okay, so bakit inano ko lang muna po? Kasi nakita ko rin, ang dami palang oras na nakain. Mas marami kong time na kapag, no, may mga napanood pa ako, mas marami akong nagawa, na may pinanood para sa spiritual growth. Nakinig pa ako, mga kapatid, may mga nagawa pa para sa spiritual growth. Okay? At tomorrow po, morning, sabi sa tabi mo, see you tomorrow morning. Sabi sa tabi mo, see you tomorrow morning. Okay po, tomorrow morning. Sa Zoom po tayo, Zoom lang po yun, hindi po sa church, no? Zoom lang po yan. And just get the link po sa ating po mga sa leader. And ngayon po, you know what? Napakahalaga po kasi nung growth, no po. Parang kanina po, nakita natin yung mga bata, pinag-pray natin yung mga bata. Ang cute ng mga bata, di ba? No, even baby, sino rito nakakita na ng baby, malamang lahat tayo. Di ba ang cute ng baby, tama po ba? Pero alam niyo po mga kapatid, kung 10 years na ganun pa rin yung itsura niya, hindi na yan cute. Tragic na yun. No, tragic na yun. Bakit? Ano, hindi nalalaki yung baby.
Hello, mga kapatid. Tama po ba? Totoo lang, growth po talaga. We are created by God to grow. Bakit po natin kailangan mag-grow? No? Alam niyo po bakit? Kasi why? Why we desire personal growth? Bakit po? Because many of our life's challenges, yung mga problema po natin, nag-a-arise po siya from lack of spiritual maturity. No, lack of spiritual maturity, when we're not spiritually developed, we tend to make unwise choices. Sa mundo po natin ngayon, diyan natin po makikita na may mga maling desisyon, even in the government, even in the family. Bakit? Magaling, matalino, mahusay, but spiritually immature. Are you listening, mga kapatid? Kaya po nagkakaroon ng problema sa mundo. Bakit? Yes, magagaling, mahusay, matalino, makapangyarihan, mayaman. But ang problema, yung standard. No, spiritually, they are not mature. Kaya po nakakagawa tayo ng mga unwise decisions. At bilang po, pastor ng GUCCL, I want everyone to grow. I want everyone. No, of course, bilang pastor, gusto ko po lahat tayo mag-grow. Kasi nakita ko po, kahit na sabihin nyo, ang dami nang natapos, ang daming degree, no, yumaman na, lahat na. Pero hindi siya spiritually mature, pwedeng bumalik ka dun sa dati mong lagay. At even worse, are you listening, mga kapatid? No, kaya po, kung alala nyo nakaraan, pinag-usapan po natin that we need to develop our character. Kasi bakit? Baka mamaya, no, parang ganito, meron kang dinidesire. Gusto ko magkaroon ka nung katulad niya, yung sasakyan na katulad niya. Yes, ano nga, kunyari, nagkaroon ka ng sasakyan na katulad nung kanya. And you don't know paano niya nakuha yon. And you don't know paano isusustain yung sasakyan. Eventually, yung sasakyan mo, ibebenta mo rin. At hindi ka na uli magkakaroon ng sasakyan. Bakit? Kasi hindi mo alam paano siya nagkaroon ng sasakyan. Diba? Pwede naman tayo lahat, Lord, bless nyo kami, magkaroon ako ng 1 million. O millions, mabayaran ako anong dapat bayaran. O, tama? Kaya lang, hindi ka na makapag-produce uli ng 1 million kasi hindi mo alam kung paano yung gagawin para magkaroon nun. Are you listening? No, yung habit o yung attitude. At bilang pastor po, dito sa atin, sa GUCCL, what I want us is for us to develop, for us to grow, no, spiritually, of course. Kasi nakita po natin dito po talaga yung ating source. Si Lord ang ating source. Amen? No, si Lord ang ating source. Yes, gagamitin niya yung talents and skills na meron po tayo. But nabasa rin natin sa Bible, yung parable na binigay ng Lord na nagbigay siya ng 5, nagbigay siya ng 2, nagbigay siya ng 1 talent. Base, sabi nung commentary, base sa kanilang kakayanan. Kaya ang prayer ni Pastor, Lord, make us grow spiritually. Make us grow as a person. Make us be more like Jesus Christ. Bakit? Lord, pag kami ay nag-grow na spiritually, naging mas kamukha na kami ng Panginoon, Lord, alam namin, ibibigay niyo na kung ano yung gusto niyo ibigay sa amin. Tulad ng binanggit ko nga last time, are we asking the Lord, Lord, naghihintay na lang ba tayo sa Panginoon kasi alam natin, ginagawa na natin yung pinapagawa niya at alam natin, gagawin niya yung pangako niya 100%, 101% pa nga. Amen? Pag ginawa natin yung pinapagawa niya. But the thing is, tayo ba ang naghihintay sa Lord dahil ginagawa na natin yung pinapagawa niya? Or is God waiting for us na gawin lang natin yung pinapagawa niya, then the blessing will come? Are you listening? Naisipihin, ano ba, naghihintay ba tayo sa Diyos o ang Diyos hinihintay na lang tayo? At ngayon po, no, if you'll allow me, teach you po things para po tayo ay spiritually mag-grow. No, okay lang po ba yun? Pwede ba nating pag-usapan nyo ngayon? And if you'll allow, Pastor, no, I'll be sharing you. Kasi I want everyone to mature. Kasi wala po tayong nakitang puno na lumago o namunga nang hindi pa mature. Tama po ba? Meron bang taong nagtanim na pagtanim niya, ay, gusto ko maliit ka lang, ha? Ayun, bonsai, di ba? Iba naman yun di ba? No, pero alam niyo pa totoo, di ba? If you want a great harvest, you don't want bonsai. Amen. Kasi yung growth talaga, yung pagiging fruitful depends on being rootful. And if you want to be fruitful, you need to be rootful. And if you want to grow, you need to more roots. You need to be rooted in the Word of God.
You need to be rooted in the presence of God. Amen. Kaya po yung bonsai hindi na lumalaki kasi yung ugat niya stunted na siya eh. Andun lang siya sa paso. Ayun ang sinayang mga kapatid. No, kaya lang, kailangan niya ng lupa, kailangan niya mag-extend ng roots niya so that it will be able to grow. Kaya nga yung bonsai, di ba, ginugupit yung ugat, yung punong ugat. Tama? Kaya hindi na po siya lumalaki. But tayo ayaw natin nun dahil gusto natin, we want a great harvest. And great harvest will only come with great harvesters. Are you listening, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Ito po yung series natin, ito yung title natin, no? We are praying, Lord, make me more like Christ. No, ang title natin is Preparing for a Breakthrough. Our series, title ngayon is The Path to Spiritual Growth. The Path to Spiritual Growth. Bago tayo magtuloy, can we declare this? Because we believe that the Word of God, siya po ay ating gabay, manual na ating buhay. Tama po? And lapit tayo sa Panginoon ngayon. And let's declare this by faith. Pwede po ba yun? While hawak natin yung ating mga Bible o open yung ating Bible app. Ano po? Sige po. Let's declare this. Sige po. Ready? Are you ready? Okay. 1, 2, 3. Begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Tayo magtungo ng ulo, magpikit ng ating mata. Panginoon, salamat sa oras na ito, sa pagkakataon, privilege, na muli po ako'y magamit to preach your word. And I pray, God, that allow your word, not me, but your word, ma-deliver po ngayon sa inyo pong mga anak, sa amin. And Lord, grant us, Lord, a heart that is magmistulang matabang lupa. That, Lord, magpagtamna ng 30, 60, hanggang maka-100 iba yung pagpapala. And I pray, God, sa lahat ng inyong anak, grant us, Lord, really yung knowledge, wisdom, understanding, revelation by the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We apply the blood of Jesus Christ sa buhay po ng bawat isa. Claiming, believing, your blessing, renewal, redemption, restoration. In Jesus' name. And agasi po say, Amen and Amen. Again, magandang araw po sa lahat. And ngayon po, sabi ng Ephesians chapter 4, verse 14, puntahan natin to. No, ano po sabi po ni Apostle Paul dito? Sabi, we are not meant to remain as child at the mercy of every chance wind teaching and the jockeying of men who are expert in the craft, presentation of lies. Kasi po sa mundo natin ngayon, bakit marami pong nadadaya? Bakit? Pag nadaya po kasi tayo, we fail in life. At lalo tigit, kung maaaring magtagumpay man tayo sa buhay, sa mundo, we fail dun sa ating purpose, bakit tayo ginawa ng Diyos. Hindi naman natin gusto yon. Bakit? Gusto natin, pagdating natin doon sa dulo, sabihin ng Lord, well done, good and faithful servant. Amen? Mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Yun ang gusto natin marinig. Taas yung kamay, gusto mo marinig mo yan sa dulo. Well done, good and faithful servant. Ibig sabihin, well done, may gagawin ka talaga. At good, dapat talagang good ka. At faithful tayo. Tama po ba? Sa anumang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero tignan niyo po, ang gusto ng Lord kasi, we go, hindi lang tayo manatiling bata o yung sabihin natin immature, pinabanggit po rito, no, nadala, natatangay ng kung ano-anong teaching. Bakit? Immaturity kasi, nadadala tayo even sa daya. Kaya marami po palang nadadaya. No. Sabi, but we are meant. Ano raw po? Saan po tayo meant? Saan ba tayo nakatalaga? We are meant to hold firmly to the truth in love and to grow up. Sabi sa katabi mo, parang may issue talaga sa katabi mo, ha? Okay. Sabi sa katabi mo, ano? In every way into Christ, the head. Sabihin, lalo tayo maging kamukha ni Jesucristo. Personal question, as we assess, nasaan ka ngayon? Simula nung nakakilala ka sa Lord. Nag-increase ba? O maintain lang? Or
sadly, maring bumaba. Personal question lang as we study the Word of God. No, kasi we need to know bakit natin ginagawa yung ginagawa natin ngayon. Kaya po, ano pa yung area that we need to grow? No, lalo po sa atin, as we run the vision po na binigay ng Lord sa ating church. Actually, hindi po sa church, yun talaga is sa Lord, no po? Tayo po ay tumatakbo lang dun sa vision na yan. Ano yung area that we need to grow? No, that we really need to mature. No, kasi po, parang yung bata, hindi mo pwedeng paghawakin ng kutsilyo. Bakit? Delikado. Pwedeng ikamatay niya yan. Pero pag tumanda na siya, pwede niya na magamit. Yung kutsilyo, hindi na makakamatay. It's a tool. Amen? Tama po ba? It's a tool. No? Kaya lang, pag hindi niya alam paano gamitin to, magkakaroon problema. It's not because mali yung kutsilyo. It's just because hindi niya alam anong gagawin niya. Because he or she is not mature enough ano yung gagawin niya. Amen? Kaya po napakahalaga ng maturity. No, kung makikita po natin sa paligid po natin, lalo yung spiritual maturity, nakita po natin sa paligid natin a lot of broken homes. No, bakit? Not spiritually enough, spiritual mature enough. No, even in our government, even in our society. Because hindi pa ganun ka-mature. No. Point number 1 that we need to grow and mature, we grow by feeding on God's Word. You want to grow? You want to be mature? Ano kailangan natin? We need to feed on? Of course. Tama ba? No, we need to feed on God's Word. No, ano kaya mangyayari kung every Sunday, kakain ka lang, isang araw lang sa isang linggo, kakain ka ng isang, grabe, Sunday, ano yun? Yung Sunday brunch. Grabe, buffet. Woo! Diba? Grabe. Tapos pagkatapos, after that, hindi ka nakakain for the rest of the week. Okay lang? Of course, magkakaproblema tayo sa kalusugan natin. Amen. No, kaya lang parang ganito ngayon Sunday, it's a brunch buffet. Di ba? Pero for the rest of the week, kumakain pa ba tayo? Is our soul feeding? Right? No. Kaya tingnan nyo po, bakit? No, syempre, pagka hindi ka na kumain, ano mangyari sa'yo? Manghina ka, kakasakit ka, kakaproblema ka. Tama po ba? No, ibig sabihin, no, kung yung nakakuha nating feeding pala ay every Sunday lang, kulang yun. Oh, subukan nyo po. Isang linggo, huwag kayong kumain. Ito lang. Sunday lang kayo kumain. Hindi obra, tama po ba? And similar po, ang tayo pong ginawa tayo, body, soul, and spirit, we need to feed our soul. Bakit? Yung soul po, yung totoong tayo eh. Right? We need to feed our soul with the Word of God. Matthew chapter 4, verse 4. Ano sabi ni Jesus? People do not live by bread alone, but by every, ano raw? Kailangan di lang tinapay, dapat may palaman. Ganun ba? Dapat may liver spread, may peanut butter, di ba? Ganun ba? Sa iyo, peanut butter and jelly, ganun ba? Hindi. Anong pinapatungkol ng Lord? Hindi lang nabubuhay ang tao sa physical food. Amen. Kundi saan? Bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya pala merong nanghihina. Bakit? It's the Word of God. Even the Bible the Word say, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Romans 10:17, wala po dyan. No, hindi na rin natin puntahan, pero in-note nyo na lang. Romans 10:17. Pag na-feeling mo parang nawalan ako ng faith, balik sa Word of God. Balikan mo yung pangako ng Diyos. And I thank the Lord kasi may mga testimony po, may mga kapatid pala na nung bago, December, parang ang layo na, may mga nagawang mali, may mga bagay na maling desisyon, na ang tingin na sarili na they are no longer worthy na tumugon sa Panginoon. Pero salamat sa Lord kasi noong January, we went back in prayer and fasting, seeking God in His Word. Ano nangyari? May testimony, mga kapatid, ang galing, bumalik na, tumama yung tingin sa sarili. Nakita nila worthy sila talaga maglingkod sa Panginoon. They are called by God. Bakit bumalik? Kasi binalik nila yung dati na nilang ginagawa. Nag-pray, nagbasa ng Bible, nag-cell group, nagbalik sa worship, no? Magbalik sila muli sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? No, kaya po yung spiritual feeding, napakahalaga po niyan, yung Word of God. Acts 20:32. Okay. Sabi po rito, no, Apostle Paul, and so now, I entrust you into God's hands
and the message of His grace, which is all that you need to become strong. Wow! Tama? All that you need to become strong. Alin daw? Word of God. Tanong mo katabi mo. Ay, sabi sa katabi mo, read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Kaya po, Sunday school pa lang tinuturo na yan. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sabi, all of God's blessings, sino rito gusto ng all of God's blessings? Okay. All of God's blessings are imparted through the message of His grace. Yung word ng Lord pala, which He provides as a spiritual inheritance. Kapatid, may mana ka na. Alam mo ba yon? Tanong mo katabi mo, alam mo ba yon? Pag hindi mo alam na may mana ka, you will miss out. Amen. May titulo na pala. Saan mo makikita? Sa Bible. Kaya lang hanggat hindi mo alam na sa'yo na, hindi mo yun pwedeng maangkin. Kasi yun ang proof mo eh. Amen. And sabi, which He provides a spiritual inheritance given to all. Tinan mo yung katabi mo, kasali ba yan sa all? All of His holy ones, all of His children. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka doon. Pero paano natin malaman yun? Paano tayo magkaroon ng lakas? By feeding on the Word of God. By feeding on the Word of God. Alam niyo po, napakahalaga nito. Matutunan po natin. If you're writing down, sulat niyo to. Ano pong kailangan natin gawin? First thing, you hear the Word of God. Now, you hear the Word of God. You read the Word of God. You study the Word of God. You meditate the Word of God. And you memorize the Word of God. At huling-huli, yung palm, you apply. Paano yan? Parang ganito. Pag nag-hear ka lang every Sunday, ito lang yon. Madaling mahila. Tama? But when you hear and when you read, uy, medyo mas matibay. Di ba? Okay. Ano pa yung isa? When you study, mas matibay na to. Tama? Tapos pag sumunod, when you memorize. Minemorize mo pa. Kahit sabihin sa ino ka, wife, kaya lang, memorize mo na eh. Tama? Tapos isa pa, ano? Mineditate mo pa talaga, pinag-aralan mo pa. Eh, matindi, in-apply mo pa. Hawak mo talaga ngayon, kompleto. Ang hirap na hilahin. Bakit? Kasi nga, hindi ka lang nag-hear. Kaya kapatid, hindi tayo pwedeng hear lang. Nakarating lang tayo Sunday, ay, ang ganda no message, di Pastor? After nun, ano nangyari? Pag nakakalungkot po kasi, pagdating pala ng Wednesday after 72 hours, we forget 90 to 95% of what we hear. And as a pastor, kinalulungkot ko po yun. Because gusto ko po lahat nung, kasi pinag-prepare namin yung message, gusto namin makuha, lalo kung hindi ka nag-take notes. Kasi pag nag-take notes ka, sabi nga nila, yung daig daw ng matalas na daig daw ng maiksing lapis o matulis na lapis ang matalas na isip. Ano yung sabihin? If you wrote down notes, daig mo pa yung matalino kasi you can go back. Yung matalino, nakalimutan niya na yon. Kasi normal ang tao, 72 hours lang nakalimutan na kung ano yung kanyang narinig. 95%. 5% lang maalala mo pa yung joke ni Pastor. Are you listening? No. Pero tingnan niyo po, when we hear, when we read, when we study, and we memorize, and we meditate, and we apply the Word of God, mas matindi yung kapit natin. Amen? No, hindi na tayo madaya. Kaya po plan natin. Lagyan mo, kung hindi mo pa ginagawa, I believe most of us naman nagdi-devotion. Kung hindi mo pa ginagawa rito and you're new do sa cell or maybe you just came sa church ngayon. No, by the way, may mga first-timer po ba tayo? Taas po yung kamay. May mga first-timer? Meron po ba? Taas yung, wow, palakpakan natin ng Lord. Yun. Wow, praise God. Welcome po. We are happy that you're here. No po, masaya po kami. Nandito po kayo ngayon. And if you're new here, mag-commit po tayo na Lord, I will read your word. Lord, kung kumakain ako 3 beses ang araw, Lord, bigyan nyo naman ako chance.
No, na Lord, ganun din, matapatan ko yun. Actually, sa Bible po, araw-gabi, no, pagising sa umaga, before we sleep at night. But si Daniel, pag nag-pray 3 times a day, umaga, tanghali, gabi. Wow, one of the best leaders. No, si Daniel po, yung hinagi sa lion's den. Pero tingnan niyo po, napakahalaga that we commit. Ilagay niyo ng alarm. No, kung yun lang, yung talaga para maalala natin, mag-alarm tayo sa umaga, mag-pray tayo, mag-read tayo ng Word of God. Balik tayo, suggest ko po, no, attend kayo ng cell kasi sa cell group, tinuturo po nila ano yung proper way para po maintindihan natin talaga. No, or ask nyo yung nag-invite po sa inyo, paano mag-devotion. Okay po mga kapatid? No, paano ba yung paggawa ng devotion? Number 2 that we need to grow, we grow when we learn in different ways. Iba't ibang pamamaraan. Okay. No, iba't ibang pamamaraan. We learn in different ways. Hindi po tayo pare-pareho dyan, pero kumpleto po yan. Lahat po tayo, nag-e-enjoy tayo dyan. No, may mga bits and pieces area na we are excited doon sa area na yan. No, sabi po ng Luke 3:18, bakit iba-iba? Tignan po sabi po rito, si John po, in many different ways, John preached the good news to the people. No, si John po nag-preach siya in different ways. Hindi lang siya nag-preach na isang way. Different ways niya po. No? Tinuro po ang gospel. So tayo rin po, ano yung sabihin? Alam ng Diyos kasi may different needs at different ways of understanding ang tao for them to grow. No? Kaya po napakahalaga niyan. Tignan niyo po. Tignan niyo to, 4 na bagay ito. Una, we learn from listening. No? Yung listening, auditory, nakikinig. Alam niyo po, kung ikaw ay ganito, enjoy mo ang pagpunta sa church. Yung makikinig ka lang na makikinig, enjoy ka. Siguro ako po, hindi. I believe ito po meron ako. Bakit? I enjoy pag nakikinig po ako ng preaching. Hindi po talaga ako dinadapuan ng antok. No? Na pag talagang pag may nagtuturo, ay andun ako, I had yung hindi ko naiintindihan ko kung ano yung tinuturo. No? Listening, no? And second, yung watching, reading. Some naman, gusto may nakikita, may mga visual, kaya po dapat pag sa church, may mga visual aids, may mga pinapanood tayo, no? Sa formation po, may mga pinapanood kami, mga clips po ng mga ginagawa ng Lord, no? I get it from yung mga clips lang po from yung movie The Chosen, yung ginagawa ng Panginoon, no? O yung series ng The Chosen. So, watching, reading, yung iba po reading, nakikitang illustration, dyan, nag-enjoy. No, sino rito mahilig magbasa? Diba? Ayun, may mga mahilig magbasa. Ayun. So, iba talagang pag nagbasa, parang mas maganda yung basa kaysa sa pelikula. Sino rito may ganon? Kung alam mo yung mga series, yung movie, ay ginawa yung ginawang movie, parang mas maganda siya sa libro. You know? Kasi you grow your imagination when you read the book. May mga ganon po. No? At pangatlo, talking, verbal, na ipag-usap. Alam niyo po, hindi niyo ito magagawa dito. Bakit dito po, sa church, si pastor lang ng si pastor nagsasalita. Mamaya, uwi na kayo. Mamaya, may time tayo, mag-huddle tayo. Yun yung time natin in small groups. Kaya po napakahalaga ng cell group. Bakit? Diyan tayo lumalago in our talking area. Amen? May mga kilala ba kayong mahilig magsalita? Huwag niyo na pong tignan. Alam natin yan. And we enjoy that. Bakit? Dito kasi hindi tayo nag-uusap-usap eh. Tama? Pero pagdating doon sa cell, share tayo, nagkakamustahan tayo, we greet each other. Kasi dito po, ang tawag natin dito, katuwang sabi ni Bishop, ito raw po, batok-batok fellowship. Ano nakikita mo? Tinan mo nga, ano nakikita mo? Batok. Hindi to face-to-face. Bagaman face-to-face gathering daw, sabi, kasi after ng COVID. But this is not face-to-face. True face-to-face, cell group. Nakaikot lang kayo. Amen? Habang nandun yung mainit na pansit at pandesal sa harap at pitchel ng malamig na soft drinks. Sarap, di ba? Uy, nagpapakain ba kayo sa cell group nyo, mga cell leader? Sabi ni Bishop Oriel, yung mga cell group daw, na walang kainan, demonic. Hindi sabi ni Bishop, no? Hindi, totoo si Lord kasi pag kami meeting, gathering si Lord, may pagkain.
And you know what? We do that sa cell. At ang sarap magkwentuhan habang kumakain. Amen? No, kaya po, we grow in talking. Alam niyo si Pastor, introvert talaga po ako. Talaga, Pastor? I developed that, no, na makipag-usap. Nung ako po nag-start na mag-cell. Hindi po ko talaga yung, lapitan mo ako, naku, iwan ko. Kasi ayoko hindi ako ganun eh. Pero you know what, ngayon natutunan ko po na makipag-usap sa tao. Nakita ko that people love to, na sila'y batiin, sila'y kamustahin, sila'y appreciate. Amen? Namo ba? Yun lang simpleng good morning, di ba? Mahalaga po pala yan. At doon natin naiwasan din yung pagsasalita ng mga pangit na salita na makakasakit sa kapwa. That's where we learn, di ba? At isa pa, yung iba naman doing. Yung iba po kasi ginagawa lang po, nag-listen, nanunood, nagbabasa, iba nagsasalita. Pero alam niyo po, may mga tao lumalago, hindi nagsasalita, hindi sila, ginagawa lang po nila. Hello? At ang tawag sa kanila ay mga kalalakihan. Hindi mo naman po, no, okay, yun naman yun? No, pero alam niyo po, gano'n, kasi most of it talaga, pag gawa lang, may mga, dahil sa ginawa, doon niya po na-appreciate, doon siya lumalago. No po? At alam niyo po, salamat sa church natin kasi lahat po to ginagawa po sa church natin. Kaya po kung nakarating kayo dati, alam natin, Pepsol, ngayon po ay life class. LC Sol na, life class, School of Leaders. Kung nakarating na po, taas yung kamay, nakarating na ng life class. Yung grabe, tinan nyo, di ba? Iba-iba, di ba? Iba bakit? Kasi nag-life class. Sa life class po kasi ang saya. May mga activities, no po? At nagbabago po ang Panginoon. Pastor, ang saya pala rito. Nagbabatuhan lang kami ng papel, binabago kami ni Lord. Di ba? Tama, no? Nagbabatuhan lang ng... Pastor, may batuhan ng papel? Yes. Pero binabago ng Diyos yung buhay. Bakit? Kasi hindi natin alam. No, we need to do that. May mga action tayong ginagawa, may mga activities tayong ginagawa na nagbabago na pala ng buhay. Tama? Kaya, training. Hindi nila alam, kamusta life? Ang saya! Uy, tulungan nyo naman ako. Yung mga nagtaas ng kamay. Di ba? Ang saya! No po? Nakita ko po kasi talaga yung saya po nila dun sa life class. No? Masaya po talaga. Pero mo, nagbabatuhan lang kayo ng papel, nababago buhay nyo. Hallelujah! No po? No. Okay? No, doon mo makikita yung biyaya ng Panginoon. Kaya po, no, ano pong gustong interpret ni pastor no po sa atin o ibahagi sa atin that we grow, we need to grow, we need to connect, no? We need to really, no, sabi nga kaya ng network natin is kaugnay network because our mentor really appreciates yung connection. Amen. Tingnan niyo po Job 33 verse 14. Tingnan niyo po rito. Ano sabi? Si Lord mismo to. God speaks in different ways. No? And we don't always recognize His voice. Ibig sabihin, kapatid, kung isang area lang yung nakita mo, hindi pwedeng ganon. Ibig sabihin, all of the areas. Hindi ka lang dun sa hearing, attend ka lang Sunday. No. In all areas, nangungusap ang Panginoon. And we need nandun tayo in all areas. Kaya sabi ng, iba siguro hesitant, no? Ito, ewan ko kung ito. Ba't life class pa? Di ba? Ba't nung nandun sila? Ayan, tinan nyo, makulit-kulit na sila ngayon. Dati mahiyain po yung mga yan, no? No, pero ngayon, hindi po sila makulit. May energy na. No, dati po, tahimik lang yan mga yan, no? Kilala niyo po ba itong mga to? No. Kasi po nakita natin, merong ginagawa yung Panginoon when we are learning in different areas or different ways. Amen. Kaya kung ano tayo po nandun lang tayo sa area of hearing, kulang po yun. That just dun sa ating tinignan, 25% lang siya. You miss out in the 75%. And most of it ay nangyayari po sa cell group. Hello? No. Okay, most of it po ay nasa cell group. No, kaya po ang ganda ng sinabi nga dito sa Hope, see Lord daw in different ways. Number 3 that we need to grow. We grow when we develop spiritual habits. No, sabi mo sa katabi mo, spiritual habits. Okay, I'd like to quote this. No, bakit? Bakit kailangan ng good habits? Tingnan niyo po. Good habits build good character. 'Di ba? Habits lang muna. Mamaya maging ikaw na yan.
At pag ikaw na yan, good character leads us to great destiny. Because you have a good character. Tama po ba? No, kung talagang na-identify talaga na Kristiyano. Kaya po, majority po ng mga factories, mga businesses po dito sa atin sa EPSA, alam niyo po, nagre-require pa sila, ang gusto nilang tanggapin, Christian. Pag Christian ka, may angat ka na. Bakit? Kasi nakita nila, pag Christian, masipag. Pag Christian, tapat. GUCCL, wag nating bibiguin yun. Are you listening? Pangalan kasi ni Lord yung dala natin. At pag dala mo pala pangalan ng Panginoon at na-identify sa'yo, bakit ganito to? Hindi lumalaban, lahat lumalaban, ito, masunurin. Lahat nagre-rebelde, ito, nagpapasakop, kampi sa akin. Sabi, yun ang nakita ng mga boss ng mga business owner. Kaya ano gusto nila? Ano ka ba? Nalaman nila, Christian. Hindi naman nagsasabing Christian sila. Kaya lang nalaman. Kaya eventually, anong hinanap nila? Gusto namin, ang worker namin, Christian. Bakit? Tapat sila. Mapagkakatiwalaan, masipag, maaga pumasok, hindi basta-basta uma-absent. Amen? No, kaya po dito natin pakita, we grow kasi yung habit naging character, yung character, nagdala sa kanila doon sa magandang destiny. Ito pa, your habits determine what you are, and what you are determines where you go in life. Yung habits natin, dinidetermine kung saan tayo papunta. Pansinin po ninyo, kung gusto mong lumago spiritually, ano dapat maging focus mo? Katulad nga po ng tanong ko. Parang, Philippines is known as a Christian nation. Tama po ba, mga kapatid? Pero ito rin yung tanong ko, katulad ng tinanong ko kanina nung simula natin. Sino ang sikat sa Pilipinas? Hello? Ngayon po, makakabalita kayo. Ang mahal ng bayad sa ticket ng concert. Ang layo pa ng lugar kung saan nagko-concert. Nakakapunta tao, punong-puno. Box office. Unang day pa lang ng release ng tickets, close na. Yung iba, pumupunta pa ng ibang bansa para lang makanood dahil doon lang merong open. Pero sa church, libre po. Wala pong entrance fee. Siguro malaki na mag-offering ka. Kaya lang, ganun bang kapuno? Kaya lang, sadly, we call our nation a Christian nation. But ang tanong, sadly, nakakalungkot, sino ang sikat sa Pilipinas? And that's a habit. Naging culture. Naka niyo po ako, mga kapatid? Alam niyo po, in Korea, they have a big problem. Bakit? Kasi po, dati, pag sinabing Korea, pag binanggit na Korea, prayer mountain. Ngayon, pag binanggit na Korea, ano naalala niyo? Nasaan na yung prayer mountain? Na nagpaunlad doon sa mga bata na anak nila ngayon. And I pray sa Philippines, Christian nation. I pray si Jesus sa mga susunod na taon, si Jesus na ang sikat sa Pilipinas. Amen? Dahil may mga anak siya rito na inilalaban talaga siya. Are you listening? May mga anak siya rito, lalo mga taga-GUCCL, na babalik sa prayer, babalik sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbabalik sa pagsunod, pag-aaral, pag-meditate, pag-memorize, pag-apply ng salita ng Diyos. Amen? No, kasi po yun ang nakakalungkot na katotohanan po na nangyayari ngayon. Kasi yung character natin, yan yung sum total ng habits natin. Kaya kung hindi mo habit na magbasa ng Bible, simulan natin. Balik natin. No. Kasi your attitude determines your altitude. Narinig na natin ito palagi. Your attitude determines your altitude. Gusto mo bang tumaas, pumailan lang? Nakadepende yan kung ano yung attitude mo. And your attitude, your character is determined by the habits na ginagawa mo. Araw-araw. Hello? Pansinin mo, ikaw ay ikaw ngayon base doon sa mga ginagawa mo araw-araw. At nakita mo rin sa paligid mo, kaya sila ganon, it's the habit that they do every day. Alam niyo po, 25% po,
na meron po tayo, it's based on our character. No, hindi, parang ganito, hindi pwedeng sabihin mo na 25% mo ginagawa, ikaw na yon. Parang 25% lang akong mabait at mabait talaga ako. Ganun. 25% lang, hindi po no? Parang 25% lang ako mahilig magbasa ng Bible. Di ba? Hindi po. Parang ganito, ilang weeks po meron, ilang Sunday meron sa isang taon, 52 lang Tama? 52. Tama? Tama ba? 52? So, i-minus mo na sa 366 ngayon kasi leap year, di ba? Tama? Kasi may 29 yung February ngayon. O sabihin natin, 366 days. 52. Ilan yung napunta mo dun? Hello? So, sabihin, dito natin makita, no, yung ating habits. 52 na nga lang, kinunan pa. 52 na nga lang, late pa, pero bawal malate sa trabaho. Bawal umabsent sa trabaho, bawal malate sa school, bawal umabsent sa school, sayang. Kahit may sakit, papasok sa trabaho, kahit may sakit, pupunta na school. Kasi paano ko nalaman, nasa klinika ko minsan No, sabi, may lagnat ka na, ba't pumasok ka pa? Pastor, may quiz kami ngayon. Sabi ko, grabe, may sakit. Bawal yan. Tama, sana mayroong ganun, may lagnat na, pupunta pa akong church. Pero hindi, okay lang. Are you listening, mga kapatid? Sa trabaho, ganun din. Pero sana ganun yung standard natin sa Lord. Pero kay Pastor, kung may sakit, pwede ka nang mag-online. Right? Because you love us. Naintindihan niyo pa ako? No, yun po yung ibig sabihin. Pero bakit ganun, di ba? Parang, sabi ko, may sakit ka, baka mami mahawa yung mga kaklase mo. Pastor, may quiz kami Hindi pa uwiin na kita. Hindi, Pastor, may quiz kami. Hello? Nakuha niyo po ako, mga kapatid? Partial faithfulness is unfaithfulness. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko yung asawa ko 28 days a month. Tapat ako sa asawa ko 28 days a month. Sino gusto mo magkaasawa ng ganon? 28 days a month, tapat siya sa'yo. Yung 2 days lang siya magloloko. Masasabi mo ba siyang tapat na tao? Hindi, di ba? No. So, isa pa, no, yung partial obedience. Yung sumusunod naman siya, pero konti hindi niya sinusunod. Masasabi mo bang masunurin yung tao na yan? Hindi. Because partial obedience is disobedience. Amen. Kasi po yung habit, nagde-develop po siya ng character when we do it, when we practice it continuously. Say that word, continuously. So sa katabi mo, tuloy-tuloy. John 13:17, ano sabi po? Now that you know this truth, how happy you will be if you put it into practice. We need to apply what we know. Kasi sabi niya, mabibless daw hindi dahil alam mo yung truth. Pastor, di ba, the truth shall set you free if you will apply the truth. Yun yung sinasabi niyan. How happy, doon ka lang maging happy. How happy you will be if you put it into. Kasi kahit anong alam natin, turo ni pastor, narinig ko yan. Pero hindi natin na-practice. We miss out. Alam niyo po, 72 hours. We forget 90 to 95% of what we hear. And it's sad on my part. Bakit? Pagdating ng Wednesday, lahat ng tinuro ko rito, nakalimutan mo na 90 to 95%. Lalo ko hindi ka nag-take notes. Kaya encourage everyone, yung hindi nagte-take ng notes, mag-take notes. Listening, mga kapatid, bakit magagamit mo yan? Naalala ko po nung bago pa ako mananampalataya, no, I always do take notes. Na po, nagti-take notes po. Because no takers are history makers. Parang mga estudyante, nagte-take notes kayo ng mga bagay na mahalaga. Totoo po ba yung salita ng Diyos mas mahalaga? Amen. So, lalo ba nating dapat i-take notes, di ba? Hebrews chapter 5, verse 14. No. Sabi, however, solid food is for mature people whose minds are trained by practice to know the difference between good and evil. Okay, ganito. Bakit napakahalaga ng training? Kaya po ito, ngayon, nag-start tayo ng Plan 40 natin, but this is what we will do. No,
Yung tao po pala, we develop only yung habit na magiging character after doing it continuously for 6 weeks. For 6 weeks. Kaya kung hindi mo pwedeng sabihin habit mo yan o character mo yan, kung hindi mo siya ginawa within 6 weeks. Kung gusto mo ma-develop yon ng hunger sa Word of God, you need to continuously work on it for 6 weeks. For 6 weeks. Hello? For 6 weeks. Kaya ito po yung challenge sa atin ngayon. We do it for 6 weeks. We commit, Lord, I will feed on your word. Lord, I will make it a habit na hindi ako absent sa church and I will come early. It's a habit. No, pag habit, tuloy-tuloy mo, sunod magiging culture mo yan. Magiging character mo, magiging ikaw na yan, ma-identify ka na dyan, and you will have a great destiny. Okay, tingnan niyo po, no? Kaya sabi, bakit po maraming nadadaya? Kasi, hindi pa sila, yung solid food daw para sa mature. Kaya yung iba po, madali ma-offend. Hindi naman po si pastor yun. Word of God yun, pinreach ko lang. Ako lang yung nagsalita. Pero word of God yun, nandun na sa Bible yun. Yung iba na-offend. Bakit? Okay, pero I believe wala rito sa GUCCL kasi rito mga mature na. Amen? Bakit na-offend? Kasi hindi niya matik, sakit naman nun. Hindi naman ako yun. Dineliver ko lang, ako nag-deliver. Si pastor talaga yung no? Diba? Pero word ni Lord yun eh. Yung solid food talaga. Pangit naman yung, totoo po ba yung baby, di ba tayo, pag yung baby, anong commonly, Marie. Di ba, Marie, no? Pero totoo, pwede naman po patatas, dudurugin lang natin, tsaka kalabasa, kung anong available, di ba? Pero you know what? Yung solid food para kanino? For those who are mature. At alam nyo ba yung solid food, yan na nagpapalakas ng katawan? Are you listening? Hindi pwedeng puro gatas lang. Sabi sa tabi mo, hindi pwede puro gatas lang. Sabi sa tabi mo, solid food din, kapatid. Amen? No, bakit po? Bakit sila naging ganon? Because yung mind nila, na-train sila, nag-practice sila. Bakit sila nag-mature? Bakit sila nag-grow up? Kasi they continue to practice yung word ng Lord. They continue to be fed by the word of God continuously. Ginawa nila tong talagang habit. Ginawa nila tong habit, practice nila. At alam nila ngayon yung good and evil. Alam niyo po, tingnan niyo. Bakit sa bangko, hindi nila pinag-aaralan yung peke. Ang pinag-aaralan lang nila, ano yung totoo. Yun lang, pinag-aaralan nila, ano yung features ng totoo, anong ramdam ng totoo, ano yung mga karakteristik ng totoo, ano yung hipo dun sa totoo. Ano yun? Hindi nila pinag-aaralan yung peke. Pinag-aralan nila yung totoo, kaya pagdating ng peke, alam nila kung ano yung totoo. Gusto nyo hindi madaya? Sino ito gusto mo hindi ka madaya? Alamin mo, you need to know the truth. Because only the truth, it's not knowing the truth, it's living by the truth that you will be set free. Amen? No, kaya marami po nadaya. Bakit? Hindi yung truth ang alam nila. Are you listening, mga kapatid? Pag-aralan natin yung truth so that pagdating nung ay, peke ito. Listening, mga kapatid. Ano po? Okay. Pag-aralan natin yung truth, tingnan niyo po, anong difference ng successful people, no? Doon sa people who does not succeed. Ito lang. Successful people are just normal people who decide to develop good habits. Di ba magtataka, pareho lang naman kami ng school nito. Pareho lang kami nitong, no? Pareho lang kami rin ng church nito. Pareho lang kami ng inuuwian. Kapatid niya pala no? Bakit siya iba? Bakit ako iba? Pareho rin kami ng cell group. Bakit siya iba? Kasi siya may different habit than you. Hello po mga kapatid. Walang kakaiba sa kanya. Pareho lang kami ng kinain ng almusal. Pareho lang kami may 24 hours a day. Amen? 7 days a week. Pero bakit akin, puro palabas, yung kanya, lumabas, may pumasok? Mayroon siyang different habit. Yun ang alamin mo. Alam niyo po si Pastor, I had that attitude. Nagtatanong ako, isa lang Diyos namin. Pareho kami ng Diyos. Isa lang din Holy Spirit namin. Ang Bible namin, pareho lang din. Pero bakit siya lumalago? Kami hindi. Ano ang meron sa kanila? It's a habit.
Alam niyo po, yun pala yung, doon ka magsisimulang lumago. Because nagtatanong ka, anong meron sa kanila na wala sa akin? Doon ka lalago. Bakit? Hinahanap mo, ano yung habit nila, na karakter na nila ngayon, na wala ako. Are you listening, mga kapatid? They're just ordinary people na nag-develop lang sila ng habit. Determine your habits, and your habits determine you. You need to determine your habits. Ano ba habit mo ngayon? Gusto mo ba talaga mag-excel? Gusto mo ba talaga makatapos mag-aral? Ano ginagawa mo ngayon? Love life? ML? Di ba? Your habits will determine your life. Bakit parang in love ka? Ano ba mga pinapakinggan mo? Your habits. Ano mga pinapakinggan mo? Ano mga pinapanood mo? Gusto mo maging godly? Makinig ka ng mga bagay para sa Diyos. Simula ka sa prayer. Magbasa ka ng Biblia. Pag-aralan mo yung salita ng Diyos. Mag-connect ka sa cell group. Magpahubog ka sa Panginoon. Marating po yung life class natin. No? So mag-ready tayo. Lord, I want to... Ganda nung sinasabi ni Pastor, gusto ko rin. Magkaroon ka ng desire. No. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Sabi, everyone who enters an athletic contest goes into strict training. Say that word, strict training. Siyempre, strict training, kaya si Manny Pacquiao, naging Manny Pacquiao. Bakit? Thousands ng sit-ups a day. A day. Hello? Kasi gusto niyang lumakas, maging strength, yung weakness niya. Dito po ba kayo mga kapatid? Kaya siya naging Manny Pacquiao. Michael Jordan, if you know, he's a living legend. Maring iba sa inyo, hindi na siya inabot na naglalaro. Pero hanggang ngayon, kilala nyo, sinusuot nyo pa yung sapatos. Tama, at mahal yung sapatos niya. Alam nyo po, ano yung attitude niya? He is the first to go sa gym, and he is the last to leave the gym. Yun ang talagang training. Yung iba kasi, late na dumating, maaga pang gustong umalis. Tignan mo yung katabi mo. Late dumating, hindi, wala rito yan. Wala sa GUCCL yan, amen? No? Tapos, tagal naman ni Pastor, na oras na ba? Hindi, no? Gisa pa umuwi. Hindi, wala rito sa GUCCL yan, amen? No po? Tignan niyo po. Kasi everyone who enters an athletic contest goes into strict training. Pero ano sabi? They do it to win a temporary crown. Ano lang? Yung laurel lang, yung dahon noong panahon nila. Yung laurel. Yung anong dahon ng laurel po yun, no? Sanga ng laurel. But we do it to win one that will be permanent. Buhay na walang hanggan ang kaloob ng Panginoon. Meron talaga pala tayong reward. Hello po mga kapatid. Diyan po ba kayo mga kapatid? Okay. So, sabihin, tinuturuan po tayo ng Panginoon dito. No. Makita po natin, mas bigyan natin ng halaga yung mga bagay ng Diyos. Kasi eternal po yan. No. Acts chapter 2, verse 46 to 47, sabi, and continuing steadfastly with one accord in the temple. Tingnan yung attitude nila. Ano ginawa nila? Meron silang large gathering, temple worship. Ito po early Christians ha. Hindi po lang natatapos doon. Ibig sabihin, hindi sapat na umattend lang tayo ng large gathering sa church. Okay, hindi tayo mag-grow doon. Bakit? Tingnan nyo sila, ba't sila nag-grow? And breaking bread from house to house. Kaya kapatid, may kainan talaga sa cell group, ha? Okay po? House to house. They go from house to house. They connect to people. They share their food. Sabi mo, share tayo, ha? Sabi mo, dala ka next time, ha? O, di ba? Nakishare ka kasi pumunta ka lang, tapos nag-share kayo. Hindi. You go and you share. Kung anong blessing na binigay ng Lord sa'yo, di ba? Share their food with gladness and simplicity of heart. Tama, ibig sabihin talaga po may large gathering, may small gathering. Kaya kulang po kung ang ginagawa lang natin, umattend lang tayo sa church. Kaya I want to encourage everyone, lalo kung wala ka pa sa cell group, join in a cell group. May cell group po tayo, mga pangkabataang lalaki, babae, mayroon pong mga pang-married men and women, may mga young professional po tayo. No, may both men and women. Are you listening, mga kapatid? Kulang po yun. Ayan o. Tama, kaya po sila nag-grow eh. Bakit? Kasi po,
hindi lang sila nag-gather ng malaki, may mga bahay-bahay sila. At tingnan nyo ang nangyari, habang ganun, ginagawa nila yon, binabago sila ni Lord. No, sa cell group kasi na tayo ginagawa, dito po kulang 10% lang dito. Sa cell group kasi, doon mo matututunan makisalamuha sa tao. Doon matutunan magmahal nung hindi ka mahal-mahal. Doon mo matutunan magpatawad, umunawa. Kasi hindi lahat ng tao pareho ng pananaw mo. Hindi naman dahil iba yung pananaw niya sa pananaw mo, mali siya. Parang ganito. No, tignan niyo po, parang ito, no? Ba't may tsinelas dito? Yung tsinelas na to, kung ikaw po ay nandito sa kabila, kunyari, ikaw yung nandito, sabihin mo sa akin, yung tsinelas nakaharap sa akin. Sabihin ko naman, hindi, yung tsinelas nakatalikod sa akin. Pareho ba kaming tama? Pareho kaming tama, kasi yung tsinelas nakatalikod sa akin. Yung tsinelas nakaharap sa kanya. Pero hindi dahil sa tama kami pareho, tama na rin kami. Kasi we need to agree and we need to disagree. Hello po mga kapatid, we need to agree to disagree. Ay okay, tama naman pala pananaw na, iba pananaw ko Iba kasi nakikita mo, iba nakikita ko, pero sabihin, okay, naintindihan kita. And that's the place where we learn to love people. Amen? Kaya kung Sunday lang din natin matutunan yan, okay? No, I encourage everyone to join in a cell group. Okay? Kaya sabi rito, praising God and having favor with all the people. Habang ginagawa nila yun, nag-attend sila sa church, dinadala nila sa bahay, yung Word of God, pinag-usapan nila, ine-express nila doon yung natutunan nila. Ano nangyari? Yung mga tao nakita, kakaiba itong mga to. Pare-pareho lang kami ng problema, pero sila ang saya-saya nila. Ano meron doon? Sama nga ako dyan sa inyo minsan. Hello? Bakit? Nakita nila kakaiba. Yung may mga kapatid tayo dito, ang tagal nila dito sa church, hindi pa sila nag-join sa cell group. Alam niyo, sabi nila, nung nag-join sila, no, kasi parang hindi rin sila nagde-devotion, hindi sila nagsa-cell group. Wala. Nag-attend lang sila rito. Sabi niyo, nung nag-attend ng cell group, iba na ang ngiti. Kamusta ka na? Ang saya sa cell group, no? Opo, pastor, ang saya pala. Sayang, di ako umattend dati, ngayon na ako umattend. Hello po mga kapatid. No, kasi iba po pala yung nandun talaga ina-apply. Kaya po ito yung maganda gawin natin. No? Sabi doon, kaya anong nangyari? And the Lord added to the church daily those who are being saved. Amen? Kaya pala maraming naliligtas. Bakit? Kasi in-apply nila, may large gathering sila and may small gathering sila. Amen? Kaya I want to encourage everyone, kung wala ka pa sa cell group, join in a cell group. Bago ka umuwi, tanungin mo yung nag-invite sa'yo, saang cell group ako pwede mag-join? No? Kasi, sabi ko nga, ang tinuturo ko sa inyo, you'll just get 10%, 5%, lalo kung hindi ka nag-take notes. Basic lifestyle that we need to establish na makuha natin dito. Personal devotion. Personal devotion, basic lifestyle yan. Ano yan? Bible reading and prayer. Personal yan. Oo. At kung gusto mo makakuha ng details, tanungin mo yung nag-invite sa'yo. Kung cell leader na siya, tuturuan ka niya. At sa cell group po lahat tinuturo ito, yung details. I will not give details ngayon, pero sa cell group po. Number 2 is cell group, small group. No? At yung number 3, Sunday cell. Ito po, yung large gathering natin. We call it Sunday cell because this is the place where all the cell groups meet together. Kaya kung nandito ko ngayon at you're not joining a cell, kulang yung natatanggap mo. Oh. Number 4, training. May training din tayo. Strict training. Tama? Kailangan ba na strict training? You want to grow spiritually? Basketball nga, kailangan nagpa-practice ka para gumaling ka eh. Gusto mo bang gumaling na anak ng Diyos? Na hindi ka nalang binubugbog-bugbog ng kaaway? Train! Amen. May LC Sol po tayo o yung tawag nating Life Class and School of Leaders. No? At yung panglima, yung mga special training natin, yun na yun, yung mga mentoring, yung mga conference. Uy, mga kababaihan, dito po ba kayo? Malapit na yung women's conference. Malapit na women's conference. No, yung kung may tatay pa ba, no? Kung may tatay, naku, bayaran mo na yung misis mo. Bakit? Eh, syempre, of course. Di ba? Alam niyo po, ako sa pag may mga ganyan, bayad na agad. Bakit? Nung nakita ko po yung wife ko, mabait na po wife ko. Umattend ng women's conference, lalo pong bumait.
Hello? Ha? Oo. Bayaran mo na agad, di ba? No? Okay, bayaran mo na agad. Kaya kung ano po, punta na kayo kay Ate Eileen mamaya. Huwag kayong uuwi. No? Kontakin nyo si Ate Eileen. Ate Eileen. No? Kontakin nyo na si Ate Eileen. Ate Eileen, magre-register ako. Medyo tumaas na siya ngayon, pero ano yung taas niyan sa buhay mong babaguhin ng Diyos? Amen? Strict training yun, kapatid. No? Okay. Sino rito gusto mo sabihin ka ng mga tao, tong taong to, successful? Sino rito gusto mo yung sabihin ka, itong taong to successful? Taas yung kamay. Gusto mo? Joshua chapter 1 verse 8, tignan nyo to. If you want to be called successful person, ano raw po? Sabi ron, this book of the law must not depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything, application, written in it, so that anong pangako? For then, you will prosper and succeed in all you do. Wow. If you want to be a successful person, it's in the Word of God. How you apply it in your life. I-apply mo sa buhay mo. Kaya kulang yung sinasabi lang ni Pastor. Kung naririnig mo lang, kulang yun. You need to read. You need to study. You need to meditate. You need to memorize. You need to apply it in your life. Amen? Para ano? Hawak mo talaga. Matindi yung hawak mo. Amen. Number 4, no? Ano yung area? Kaya, I want to encourage everyone, join po tayo sa cell. Join po tayo sa training. May live class po tayo. No, malapit na po. No, if you're in a cell, sa cell group lang po kasi, dyan yung malalaman paano kayo makapasok dyan. Kaya you need to join in a cell. No po. Number 4, we grow when we help each other grow. Sumulumago? Tulungan po yan. Tulungan po yan. Hindi po yan mag-isa, no? Hindi yan one-man show. At times, you need a cell leader, you need a cellmate para mag-pray, tulungan. Then eventually po, you grow up, you'll soon come as a leader, but you need a leader as well. Romans chapter 1 verse 12. Sabi, tingnan niyo po, I mean that I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me, and my faith will help you. Ano sabi ni Paul? Yung faith nyo, kailangan ko, at yung faith ko, kailangan nyo rin. Amen? So, ibig sabihin, tulungan po yan kasi sa body of Christ po, hindi po pwedeng puro mata. Amen? Hindi po pwede puro tenga kasi talagang system po yan. Tama ba? No, at hindi pwedeng humiwala yung tenga sa mata, sa katawan. Hindi rin siya makakarinig. Tama? Yung mata ganun din, hindi rin siya makakakita. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Sabi rito, let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to do good. Hindi natin ito magagawa dito. Dito, pagdating natin, upo tayo, makikinig tayo. Pero sa cell group, doon natin magagawa yan. That's the time, the place, we pray, we care for people. No? Let us not give up the habit of meeting together. Noon pala may nag-give up na, may mga hindi na uma-attend. Pero sabi niya, let us not give up, as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more, since you see that the day of the Lord is coming near. Totoo po ba mas malapit na dumating si Lord ngayon kaysa dati? So ano ibig sabihin? Balik tayo sa Panginoon. This is the time we go, not just dito sa church, but we go sa cells. Iba po kasi yung sinasabi ng mundo, magpakabanal ka. Tapos i-separate mo yung sarili mo, umakyat ka dun sa bundok, magtago ka sa kuweba, para maingatan mo yung kabanalan mo. No, ano sabi ng Lord? Mali yan. Ano sabi ng Lord? Go and make disciples. Teach them to obey everything I have commanded you. Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen? Iba si Lord eh. Siya no, pakain ng marami, pinaalis. 12 kasama niya. Pero, pinaalis niya rin. Una na kayo doon, magpe-pray lang ako. That's the habit. Di ba? Meron siyang habit. 1 Corinthians chapter 12, verse 20 to 21. Sabi, as it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you.
we need to be connected. Sabi sa katabi mo, always stay connected. Always stay connected. Ano mangyari sa tenga pag hiniwalay mo sa katawan? Mamaya po, makita nyo, mamumuti na yan. Mamaya, matutuyo na yan. Amen? Mamaya, tuyo na siya. Patay na. Why? We don't separate from the body. We use ourselves connected para may purpose sa body. Amen? Tama po ba? You have to be connected in order for you to grow. You need to connect. Sabi sa katabi mo, always stay connected. No, mari sabihin, Pastor, paano ba ito? Mag-cell group ako, baka mamaya merong mahirap kausap doon, hindi ako maintindihan. Oo, meron talaga, ikaw. No, Pastor, baka meron nakakairita doon sa cell group. Meron, ikaw. Mag-join ka na lang, maayos ka na. Amen, mga kapatid. Hello. Andyan ba kayo? Sabi sa katabi mo, join in a cell. We grow together. We don't disconnect. Amen? We don't disconnect. Number 5, we grow when we expect to grow. Gusto mong lumago? Expect to grow. It is based on your faith. It's a faith factor. Gusto mo ba talaga lumago? Expect. Pag hindi ka na nag-expect, hindi ka nalalago. Wala naman nagtanim dito, tinanim ko yung buto, hanggang ngayon gusto ko, maliit lang siya. Di ba? Hindi. Ano po? Lahat tayo gusto natin magluwa. Sabi po ng Matthew 9:29, ano sabi ni Jesus doon sa bulag? Mangyari ayon sa iyong pananampalataya. Anong hiningi niya? Makakita. Anong binigay sa kanya ng Lord? Paningin. Kung ano yung hinihigi mo, yun ang ibibigay ng Panginoon. What do you expect? Pwede po ba mag-expect tayo? Sino rito 2024 na-expect mo, Lord, wala pa yung family ko. Lord, gusto ko makasama ko yung buong pamilya ko. Lord, gusto ko kasi pag umaga pa lang, pagising namin, wala nag-aaway, tahimik, ang ingay lang na maririnig, nagpe-pray at nagbabasa ng Bible. Lord, yun ang dream ko. Na yung nanay tatay ko, hindi na sila mag-aaway. Kung pera lang din, Lord, hindi. Lord, di ko na sila makikita nag-aaway. At yung pamilya namin, Lord, lalong magmamahalan. Sino rito nagde-dream ka nun? Mga kapatid ko lahat, makasama ko, lahat kami sasamba sa Panginoon. Listening, my friends, lahat kami nag-join sa cell group, may mga kausap din si Papa na katulad niyang tatay, si Mama, ganun din, no, para mabibigyan sila ng gabay kung ano yung kikilos nila bilang isang babae, bilang isang lalaki. Listening, my friends? Diyan pa ba kayo? Kaya po ang Panginoon, expectant din siya sa atin. Pero bago tayo mag-expect, si Lord talaga yon. No, pero do you expect na ano yung gagawin ng Lord from now? We will do this for 6 weeks. We'll do this for 6 weeks. Balik tayo sa cell, balik tayo sa prayer, balik tayo sa Word of God, balik tayo sa worship sa Panginoon. Babalik po natin yung basic lifestyle. Pwede natin sabihin sa Lord, Lord, nag-i-expect ako, you will make me grow. Ngayon pong Plan 40. Ngayong Plan 40, Lord, you will make me grow. Number 6 and the last, we grow when we commit. Huwag ka lang mag-expect, mag-commit ka. Lord, I commit mula ngayon. Lord, I will make it a habit to pray. I will make it a habit to read the Word of God. I will make it a habit to attend cell group. I will make it a habit to attend church, to worship you, Lord, in the temple. I make it a habit ko. Ano pang habit mo? Even in your giving, I will make it a habit in giving. Because I want to reap a great harvest. I want to reap a great harvest. I want to sow great. Are you listening, my friends? Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Jeremiah 29:13, anong sabi ng Panginoon? When you come looking for me, you'll find me. Yes, when you get serious about finding me. When you get serious, committed ka talaga. Gusto mo talaga. Diba? Diba? Parang pag meron kang, alam niyo po, nung naliligaw ako kay Ann, taga-Imos si Ann. Ako po, nakatira sa Tondo noon. It will take me 3 to 4 hours back then. Noon, wala pa pong mga Vitex. Dadaan ka sa Talaba, sa Niyog. Naku po! Grabe yung traffic. Minsan nakakaupo ko sa Talaba na. O alam niyo yung Talaba sa Bacoor. Galing ako ng Tondo. Grabe. But you know what? Bakit ko nagagawa yon? Kasi merong pagmamahal. Amen? Hindi nagiging burden.
Yung mahabang oras parang saglit lang. Bakit? Kasi merong pagmamahal. I believe lahat dito mahal nyo si Lord. Amen. We don't see it burden. Yung nagmamahal daw kay Lord, sabi niya, wow, you will find me. Amen. And want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. Ano yung sabihin? God will give you your reward pag hinanap mo siya ng totoo sa buhay mo. If you will commit, Lord, I will commit. Lord, yung buhay ko sa inyo lang, Lord. Wala akong gagawing kabulastugan. Lord, I commit my life to you. No secrets, Lord. I will live a holy life. Nehemiah 9:38, tignan nyo rito sila. Ano ginawa nila Nehemiah on building the wall? They made a covenant with the Lord. Because of all this, we make a firm and sure written covenant. Make a covenant with the Lord. Isulat mo. Mamaya, uwi mo sa bahay. Sulat mo, Lord, I commit personally. Lord, I commit. Ito po, pwede ba natin gawin to? Kasi nasa prayer for 3 tayo. Pwede ba natin i-commit? Lord, I will pray for 3 people and I will commit to bring them sa cell. I commit to bring them sa church. And it's a commitment. Kasi habang ginagawa mo yon, when you help others, you help yourself. We grow when we help others grow. Amen? Prayer po ni Pastor, lumago po tayong lahat. Amen? 2 Corinthians 13 verse 9. Our greatest wish and prayer, bilang pastor po, alam niyo po prayer ko, is that you will become mature Christians. Mature Christians. Hindi lang po Christian, mature Christians. Hindi po binubugbog ng kaaway, kundi nananalo sa kaaway. Na-overcome ang mga situation, nagkakaroon ng breakthrough. Let's have a word of prayer. Tayo po'y manalangin. Tayo magtungo ng ulo, magpikit na ating mata. Aming dakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Lord, right ngayon po, as we conclude, Lord, this time of reflection, dito po sa path to spiritual growth, lumalapit po kami sa inyong Panginoon na may pusong punong-puno ng pagpapasalamat at pag-asa. Salamat po, Panginoon, dun sa timeless truths na ni-reveal nyo sa amin na nakapaloob sa inyong salita. Doon sa examples of faith na ginawa ng mga lingkod ninyo, Panginoon, na aming natunghayan, na pag-aralan. At gumawa sila ng history. Lord, ina-acknowledge namin na kailangan namin kayo. Kailangan namin yung gabain nyo. Kailangan namin yung lakas mula sa inyo. Habang kami po ay nagdi-desire na lumago sa aming relasyon sa inyo. Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan para may apply po namin yung mga prinsipyong aming napag-usapan. At bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, para magpatuloy dito po sa laban ng buhay na ito. Laban ng pananampalataya. Holy Spirit, patuloy po kayo na kumilos sa aming pong buhay. Hubugin niyo kami na maging kamukha kami ng Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami, manatili kaming matibay at matatag sa aming pananampalataya, sa aming commitment, na aming Panginoong papakainin yung aming sarili ng inyong salita araw-araw. Na mag-i-engage kami, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan, pagbabasa, pag-aaral, Lord, pag-memorize, Lord, pag-meditate, pag-apply ng inyong pong salita. Makultivate namin yung habit ng devotion, ng cell group, ng worship, ng training. Para, Lord, kami maging encouragement din po sa iba. At maingatan din po yung aming pananampalataya. And Lord, bigyan niyo kami ng expectant faith.
so that we can receive more from you. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa inyong biyaya. Umaasa po kami sa inyo, Panginoon, na palalaksin niyo yung aming mga kahinaan sa pamamagitan ng inyong awat habag. Forgive us, Lord, sa anumang mga pagkakamali at pagkukulang. Panatilihin niyo po that we are united as a church, as a community of believers. Bind us, Lord, with your love, at patuloy kami magkaroon ng shared pursuit, Lord, dun sa spiritual growth. Magtulungan po kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Gabayan niyo po kami, ingatan, paliwanagin niyo po yung aming landas. At tanging pangalan niyo lamang po ang mataas at madakila as we go and mature to be known as mature disciples of Jesus Christ. Thank you, Lord. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen.